Sa mundo ng mga isekai, kilala ang isang slime na umabot sa rurok ng kapangyarihan, si Rimuru Tempest. Ang patunay na kahit ang pinakamahinang nilalang ay pwedeng maging pinakamalakas, isang slime na naging alamat. Megiddo! Ngunit hindi ito ang kanyang kwento. Sa ibang mundo, sa mas madilim na sulok ng kapalaran, may isang slime na muling isinilang, walang pangalan, walang gabay, at walang sinumang sasagip sa kanya. Hindi siya pinili ng mundo at lalong hindi siya pinagpala. Habang ang ibang slime ay kinilala bilang bayani, siya ay itinuring lamang na pagkain. Ngunit sa bawat nilalamon niya, sa bawat halimaw na nawawala sa loob ng kanyang katawan, unti-unti siyang nagbabago. Hindi siya babangon bilang hari, hindi rin siya magiging tagapagtanggol. Ito ang kwento ng pinakamahinang slime na piniling mabuhay sa dilim, alone as a slime. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, ang madilim na latian na kagubatan ay nakahimlay sa paanan ng isang mataas na bundok, kung saan nakaamba ang anino ng isang dambuhalang dragon. Sa gitna nito, makikita ang isang liwanag at isang putol na kahoy. Mamasa-masa ang lupa ng nakapangingilabot na gubat, kalat ang nabubulok na kahoy at mga lumulutang na kumikislap na spores. Sa isang malaking puno, may maliit na kumpol na kumikislap na dilaw na nakakapit sa balat ng kahoy. Bigla itong gumalaw, lumitaw ang dalawang malalaking umbok na mata at naglibot ng tingin, litong-lito kung nasaan siya. Naalala niya ang dati niyang buhay bilang tao, nakahiga sa kama at nag-scroll sa cellphone. Nagbabasa siya ng manga na pinamagatang Legend of Mushrooms, nagtataka kung bakit hindi ito sumikat. Bago pa man niya namalayan, nakatulog siya. Nang inig ang kanyang dilaw na katawan sa tindi ng pagkabigla, dahil napagtanto niya na bigla na lang siyang namatay at napunta sa ibang mundo. Mabilis din siyang kumalma, tinanggap ito bilang karaniwang tema ng mga kwento, at nagpas siyang suriin ang paligid upang mabuhay. Tumawag siya sa maulap na gubat, nagtatanong kung may naroon, ngunit agad niyang pinagsisihan ng ingay nang mapansin niya ang nagbabantang mga pulang matang kumikislap mula sa mga anino. Sa itaas, nakita niya ang malalaking lamok na lumilipad sa ibabaw ng latian, napansin din niya ang masamang miesma ng lugar at ang hindi komportableng pagkabasa ng paligid. Sa kabila ng kasuklam-suklam na kapaligiran, nakapagtataka, pakiramdam niya ay komportable at parang nasa bahay ang kanyang katawan. Napagtanto niya ang sitwasyon, hindi pa oras para magsaya, naisip niya kung ano ang anyo niya ngayon at kung bakit pakiramdam niya ay para siyang isang bukol. Biglang nagbukas ang isang holographic na system window sa harap niya. Ipinakita ng screen ang kanyang status, Level 1 Slime Mold, may achievement na Weak Creature at trait na Decomposer. Isang pulang babala ang kumislap, critical ang kanyang kalusugan sa 7/30ths at nagsimula na ang autophagia, inuutusan siyang kumain o mag-hibernate agad. Nagpanik ang slime mold habang patuloy na bumababa ang kanyang HP, napagtantong mamamatay siyang muli kung hindi siya kakain kaagad. Naghanap siya ng nagmamadali ng pagkain upang mapigilan ang pagbagsak ng kanyang kalusugan. Muling kumislap ang status screen, itinatampok ang kanyang decomposer trait at inuulit ang babala na kumain o mag-hibernate. Dahil isa siyang decomposer, naisip niyang maaari niyang kainin ang kahoy na kinakapitan niya. Sinubukan niyang kumain, ikinalat ang kanyang dilaw na katawan sa ibabaw, at kusang bamalat ang kanyang anyo sa kahoy, sa kanyang pagtataka, lasang parang basang biskwit. Sa loob ng 15 minuto, lumawak ang kanyang katawan na parang sapot sa balat ng kahoy, may kasamang tunog ng paglulunok habang kumakain. Nang tuluyang mabusog, napadighay siya, isang system alert ang nagsabi na siya ay level 2 na at ang kanyang kalusugan ay naibalik sa 35, ngunit hindi na siya makakakuha ng karagdagang XP mula sa patay na kahoy sa loob ng isang oras. Nakakuha rin siya ng isang skill point at kailangang pumili sa pagitan ng pag-upgrade ng Decompose o Pulsation sa level 2. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng Pulsation, ngunit handa siyang mag-eksperimento, kaya doon niya inilagay ang punto. Umangat ang skill sa level 3 at agad na nagsimulang tumibok ang kanyang mga dilaw na ugat. Napagtanto niya na ang Pulsation ay nagpapahintulot sa kanya na igalaw ang kanyang panloob na protoplasm. Namangha siya na ang kaalaman kung paano gumalaw ay biglang lumitaw sa kanyang isipan, kahit wala siyang utak. Dahil wala nang pakinabang ang kahoy, nagpasya siyang bumaba at mag-explore. Inunat niya ang kanyang malagkit na katawan pababa sa troso,
Tinatamasa ang mahiwagang pakiramdam ng pagbabago ng hugis ayon sa kanyang nais. Habang nakabitin, napansin niya ang isang malaking lilang kabute na tumutubo sa lupa. Kung tao ang kakain nito, maaaring ikamatay, ngunit sinasabi ng kanyang mga likas na slime instinct na ito'y isang napakasarap na pagkain. Dumulas siya sa lupa, nakatuon sa pinakamaikling ruta patungo sa pagkain. Trivia tungkol sa slime mold: bagaman mabagal gumalaw ang mga slime mold, natuklasan ng mga siyentipiko sa pamamagitan ng mga eksperimento sa maze na kaya nilang hanapin ang pinakamabilis na landas patungo sa patutunguhan, gaano man kakumplikado ang maze. Higit pang kagilahilalas, sa isang eksperimento kung saan ginaya ang subway system ng Tokyo, nakabuo ang slime mold ng isang kumpletong ruta sa loob lamang ng 26 na oras, isang planong inabot ng halos 10 taon bago mabuo ng mga tao, at mas mahusay pa ang naging resulta. Tahimik na nilapitan ng slime mold ang malaking lilang kabute, ang tangkay nito'y may kakaibang pulang bilog. Gamit ang bago niyang kakayahan sa paggalaw, dahan-dahan niyang binalot ng dilaw na mga litid ang tangkay at gumapang paitaas. Naabot niya ang takip ng kabute at ikinalat ang kanyang katawan, handa ng kumain. Habang kinakain niya ang kabute, nakaranas siya ng hallucination, parang nasa isang kafe. Nakita niya ang sarili na papalapit sa isang babaeng may pink na buhok, ang kanyang online date na tinatawag niyang Pure Little Mushroom. Nakatalikod ang babae at nagtanong kung siya ba ang lalaking hinihintay niya. Sa pantasyang ito, lumitaw ang bida bilang isang lalaking may ulo ng slime na nakasuot ng suit, kumpiyansang kinumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit naging bangungot ang pantasya nang humarap ang babae. Isa pala siyang nakakatakot na halimaw na may maraming mata at tumutulong laway, inaanyayahan siyang lumapit. Sumigaw siya sa takot, nasindak sa panlilinlang ng isang nakalalasong babae. Bumalik sa realidad, isang pulang system alert ang nagbabala ng paglusob ng lason, mabilis na inuubos ng lason ang kanyang mga sustansya. Nagpanik siya nang mapagtantong makamandag ang kabute habang nakikita niyang patuloy na bumababa ang kanyang HP. Nag-isip siya ng mabilis at pinilas ang bahaging nakakabit sa kabute upang pigilan ang pagkalat ng lason, at gumana ito. Kinumpirma ng system na naalis ang lason, ngunit nawalan siya ng bahagi ng katawan at permanenteng bumaba ang kanyang maximum health sa 17. Natakot siya dahil baka siya'y mamatay, ngunit sa kabutihang palad ay mabilis siyang nag-isip at pinutol ang sanga upang mabuhay pa. Bagamat panatag ang loob, nainis siya. Tiningnan niya ang nasirang kabute na may bahaging natunaw at nagpa siyang iwan muna ito. Gumapang siya palayo, sinasabi sa sarili na ang General Slime ay umatras lamang upang muling lumaban. Sabik na mabawi ang nawalang kalusugan, nakahanap siya ng ligtas na tuod at nagsimulang kainin ang kahoy. Matapos ang 15 minutong pagkain, sinabi ng system na wala siyang nakuha na XP dahil sa limitasyon ng oras, ngunit ganap na naibalik ang kanyang kalusugan, napadighay siya, kontento at ligtas. Ganap na nakarecover at puno ng sigla. Umupo siya sa ibabaw ng patay na kahoy at sinimulan ang kanyang bagong estratehiya upang unti-unting pabagsakin ang kalaban. Kaya agad siyang kumilos patungo sa nakakalaso na mushroom, at ang taktika, kakain ng kaunti sa makamandag na kabute. Uurong pabalik sa kahoy upang magpagaling bago siya tuluyang patayin ng lason, at uulitin ang siklo. Muling nilapitan niya ang kabute, tinawag itong isang digmaan ng pagpupunyagi, Project Move Mountain, na may panibagong determinasyon. Binalot niya ang kanyang katawan sa tangkay ng kabute, kumpiyansang sa sapat na oras ay mauubos niya ang buong ito. Habang inuulit niya ang proseso, muli siyang nagkaroon ng hallucination. Sa pagkakataong ito, ang makamandag na babae na kumakatawan sa kabute ay mukhang pagod na pagod. Natawa ito dahil ito na ang 8 beses na nagkataon. Tinanong niya kung wala ba itong balak na sumuko. Sa pagkakataong yun, nagawa niyang mapusasan ang babaeng kabute at matagumpay niya itong naaresto, na nangangahulugang nagtagumpay siya sa kanyang binabalak. Bumalik sa realidad, ang kabute ay isa na lamang kulubat na tuod habang tinatapos niyang kainin ang huling bahagi nito. Isang system window ang nagkumpirma ng kanyang tagumpay at ginawaran siya ng mga experience points. Nakakuha rin siya ng bagong skill, Poison Resistance Level 1. Napagtanto niyang ang bagong resistansyang ito ay nagpapahintulot sa kanya na mas tumagal laban sa lason sa kanyang mga susunod na pagsubok. Gayunman, nadismaya siya dahil hindi siya nag-level up, dahil inaasahan niya ang malaking karanasan mula sa pagdaig sa kabute. Iwinaksi ang pagkadismaya, nakita niya ang marami pang kakaibang kabute na naghihintay, nagpasya siyang ipagpatuloy na lamang ang pagkain niya sa buong kagubatan. Ipinagpatuloy ng bida ang kanyang piging sa pagkain ng straw pipe mushroom, ang matagumpay na decomposition ay nag-angat sa kanya sa level 3,
at napansin niyang ligtas kainin ang kabuteng ito at hindi nakakalason. Uhaw sa mas malaking kapangyarihan, kinain niya ang mapanganib na monk's cap mushroom. Ang maanghang at nakal-alasong pagkain ay nagdala sa kanya sa level 4 at in-upgrade ang kanyang poison resistance sa level 2. Hindi na nasiyahan sa paisa-isang target, tinakpan niya ang isang napakalaking kumpol ng mga puting kabute, idineklara na lahat ng yun ay magiging kanyang mga sustansya. Matapos kainin ng mga mushrooms, umabot siya sa level 5 at ang kanyang maximum na kalusugan ay umakyat sa 79. Nagbabala ang system na naabot na niya ang saturation point at hindi na siya makakakuha ng karagdagang experience mula sa mga kabute sa loob ng 24 na oras. Busog at kontento, napadighay siya sa wakas ay naabot na niya ang kanyang limitasyon. Sa palagay niya, ibabalot na lamang niya ang iba upang maiuwi. Kaya isinabat niya sa kanyang likod ang natitirang mga kabute upang isama sa paglalakbay. Naglakbay siya sa kagubatan na may makukulay at makamandag na kabute sa kanyang malagkit na katawan. Humuhuni habang iniisip na magsisilbi ang mga ito bilang parehong emergency na pagkain at baluti. Iniisip niya na katulad lamang ito ng mundo ng mga hayop na pinapanood niya noong bata pa siya, kung paanong ginagamit ng mga alimango ang mga sea anemone upang palayasin ang mga pugita. Sa parehong paraan, maaari niyang gamitin ang makamandag na kabute upang takutin ang mga halimaw na gustong kumain sa kanya. Natawa siya sa sarili niyang ideya at pinuri ang sarili bilang isang henyo, sapagkat pansamantala niyang nalutas ang mga isyu sa kaligtasan. Biglang lumakas ang hangin na kanyang ikinagulat, at isang kawan ng dambuhalang mga putakti ang umugang sa itaas, may daladalang malalaking tipak ng pulang karne. Nagtago ang bida sa matataas na damo, umaasang gagana ang kanyang makamandag na camouflage at hindi siya mapapansin ng mga nakakatakot na insekto. Habang may isang putakti na lumilipad ng mababadala ang pagkain, isang napakalaking dila ang biglang sumibad mula sa mga anino at sinunggaban ng insekto sa ere. Isang dambuhalang berdeng palaka ang nakaupo sa isang troso, ninunguya ang putakti. Nanigas sa takot ang bida, napagtantong may isa na namang nakamamatay na mandaragit ang pumasok sa lugar. Gayunman, ang pag-atake ng palaka ay nagpagalit sa buong kawan, binitiwan ng mga putakti ang kanilang pagkain at sumisid pababa upang atakihin ang palaka. Mula sa kanyang pinagtataguan sa damo, pinanood ng bida ang kaguluhan. Mabilis na nadaig ang palaka ng napakaraming bilang ng mga insekto, isang putakti ang bumaon ng pantusok sa hulihan ng palaka, habang ang isa pa ay kumapit sa ulo nito at kinagat ng malupit gamit ang pansipit. Pinagmasdan ng bida ang labanan mula sa damo, sinusuri na ang isang putakti ay mas mahina kaysa sa palaka, ngunit ang napakalaking bilang ng kawan ang pumupuno sa agwat ng lakas. Ang kanyang takot ay napalitan ng oportunismo habang nagtatago siya. Iniisip kung maaari niyang samsamin ang mga labi, nang atwiran siya na ang mga bangkay ng halimaw ay magbibigay ng mas maraming experience kaysa sa kahoy at mga kabuteng kinakain niya. Patuloy na pinagtutulungan ng mga putakti ang dambuhalang berdeng palaka, walang humpay na tinutusok at kinakagat ito. Sa isang desperadong hakbang para mabuhay, kumislap ng lila ang lalamunan ng palaka at pinakawalan nito ang skill na empowered tongue, pinatamaan ng maraming putakti sa ere sa sobrang bilis gamit ang kanyang dila. Ngunit hindi pa rin sapat ang kontra-atake, mas marami pang putakti ang kumapit sa bibig ng palaka, tumunog pa ito habang kinakain. Patuloy na sumilip ang bida mula sa damo, nasasaksihan ang kalupitan ng kalikasan. Biglang bumagsak ang isang napakalaking anino sa ibabaw ng palaka sa troso. Nagtaas ng tingin ang palaka, litong-lito, halos walang naibulalas, bago dumating ang malaking ahas sa kisap matang bilis na may malaking bibig at pangil. Sumabog ang dugo sa hangin habang isang dambuhalang ibon na may mapulang balahibo at buntot na parang ahas ang lumitaw, madaling sinunggaban ang palakay gamit ang buntot nito. Sa hindi kalayuan, nasasaksihan ng bida ang mga pangyayari. Ibinaba ng nakakatakot na nilalang ang ulo nito, at ang kumikislap na pulang mata ay tumuon sa nanginginig na bida, tila nababasa ang kanyang pagbabalat kayo ng kabute. Nadismoralisa sa harap ng mga nakamamatay na halimaw, sumuko ang bida at sarkastikong inanyayahan ang ibon na kainin na siya habang nagrereklamo na hindi patas ang larong ito. Ang refleksyon ng bida ay makikita sa napakalaking balintataw ng ibon, ipinapakita kung gaano siya kaliit kumpara sa apex predator na ito. Ikiniling ng ibon ang ulo nito, na wala ng interes sa maliit at hindi kaaya-ayang slime, at malakas na tumulak sa lupa upang lumipad. Napakalakas ng hangin mula sa paglipad nito kaya tinangay ang bida palayo, siya'y nagpagulong-gulong sa ere at nakatanggap ng 30 damage habang nagkahiwa-hiwalay ang kanyang mushroom camouflage. Unti-unting bumalik sa katahimikan ang kagubatan habang humuhupa ang mga dahon.
Wala na ang napakalaking banta sa ilalim ng maliwanag na buwan, at ang malawak na tanawin ng bundok at gubat ay mistulang mapayapa, ngunit nakapanlulumong napakalaki. Bumagsak ang bida sa isang troso na may iilan na lamang na natitirang kabute, nanginginig dahil sa muntik ng kamatayan. Sinuri niya ang kanyang kinalalagyan sa malupit na hierarkiya, iniisip ang food chain na may dambuhalang ibon sa tuktok, kasunod ang mga halimaw, hayop, at mga insekto, na pagtanto niyang siya ay nasa pinakailalim, mas mababa pa kaysa sa mga halaman, kapantay ng lupa. Ngunit naunawaan din niya na ang mababang kalagayang ito ang mismong nagligtas sa kanya, napakalawak ng agwat ng kapangyarihan sa pagitan niya at ng halimaw, hanggang sa puntong hindi man lang siya itinuring na pagkain, kaya naligtas ang kanyang buhay. Binuksan niya ang kanyang status window, isa siyang level 5 slime mold na may 79 na kalusugan, 13 hindi pa nagagamit na skill points, at mga napahusay na kakayahan, decomposition level 6, pulsation level 3, at poison resistance level 2. Sa kabila ng mabilis niyang paglakas, nanlumo siya, matapos mag-level up ng 4 na beses sa isang gabi. Ang titulo niya ay nananatiling weak creature at wala talagang nagbago sa pundasyon ng kanyang kalagayan. Kinwestiyon niya ang kanyang hinaharap, iniisip kung paano makaliligtas ang isang simpleng slime mold sa ganito kapanganib na kapaligiran. Nilamon ng pagod, napabuntong hininga siya, ninanais na sana'y panaginip lang ang lahat at magising siyang ligtas sa kanyang kama. Lumipas ang gabi at sumikat ang araw, tumagos ang liwanag sa ilalim ng kagubatan, biglang may malapot na berdeng likido ang tumulo mula sa pulang takip ng kabute sa itaas, at diretsyong bumagsak sa walang kamalay-malay na slime, umasta ang substansya na parang malakas na asido, kumukulo sa dilaw niyang katawan at tuloy-tuloy na nagpapakita ng mga damage marker. Napasigaw siya sa sakit, desperadong makaiwas sa nakakapasong pakiramdam, pinaganya niya ang bagong skill na burst, na agad nagpasigla sa kanyang panloob na cytoplasm upang lumikha ng napakalakas na tulak. Dahil sa puwersa ng skill, marahas siyang naitapon palayo sa troso, nagkahiwa-hiwalay ang koleksyon niyang mga kabute habang bumagsak siya sa lupa. Mabilis siyang bumawi at tumingin pabalik upang kilalanin ang umatake, namataan niya ang isang malaking pulang snail, dahan-daang gumagapang sa kabute. Walang pakialam ang snail sa kaguluhan at muling nagbuga ng isang bugso ng asidong likido sa isang kalapit na kabute. Agad na tinunaw ng asido ang kabute, naging berdeng malabnaw na putik, at masayang hinigop ng snail ang natunaw na pagkain, pinanood ito ng bida ng may pagkasuklam, tinawag itong isang mabahong snail. Sa pagkagulat tumingala ito, kumurap ang mga mata nitong nasa tangkay habang napapansin ang galit na slime mold. Galit na galit ang bida, iniisip na bagamat nakakainis ang magnakaw ng pagkain, ang pagtulo ng asidong laway sa kanyang mukha at halos pag-disfigure sa kanya ay lubos na hindi mapapatawad. Ngunit tinitigan lamang siya ng snail gamit ang maliliit at inosenteng mga mata, naglalabas ng kaawa-awang tunog upang magmukhang walang laban. Sinikap ng bida na panatilihin ang kanyang galit, sinabihan ng nilalang na huwag magpakabiktima o subukang manipulahin siya gamit ang kanyang itsura. Lumugmok ang snail sa tabi ng isang kabute, mukhang lubhang lugmok at patuloy na umuungol ng malungkot. Nang makita ang nilalang na ganoon kapathetic, unti-unting hamupa ang galit ng bida, napaisip siya na pareho lamang silang mga nagdurusa, nasa pinakailalim ng food chain, gumagala sa mundo at pilit naghahanap ng makakain, naisip niya kung masyado ba siyang malupit sa hayop at napabuntong hininga. Nagpasya siyang palampasin na ang issue, sinabi niya sa suso na hindi niya ito pahihirapan at maaari na itong kumain. Dahil marami namang kabute na maaaring pagsaluhan, agad na sumigla ang snail at masayang nagdiwang sa pahintulot. Habang masayang hinihigop ng asidong snail ang natunaw na kabute, nanood ang bida at nagsimulang lumipad ang kanyang imahinasyon, naisip niya kung ang sitwasyong ito ba ay isang class A na trope ng pagkakaibigang ipinanganak mula sa labanan na madalas makita sa shonen manga. Nagsimula siyang magpantasya tungkol sa hinaharap na magpa-party sila, pinagsasama ang kani-kanilang lakas upang tumaas ang tsansa nilang mabuhay. Lumala ang kanyang delusyon hanggang sa maisip niyang sabay silang mag-evolve bilang makapangyarihang mga mandirigmang humanoid, at balang araw ay magkatabing haharap at tatalo sa isang dakilang Demon King sa pamamagitan ng lakas ng kanilang ugnayan. Kumbinsido na ang mga kasama ay mahalaga sa kaligtasan, nagpasya siyang kumilos, lumapit siya sa pulang snail at nagmungkahi ng isang alyansa, dahil pareho silang mababang antas na halimaw, iminungkahi niyang magtulungan sila at magbantay para sa isa't isa. Nangakong sisiguraduhin niyang marami itong kabuteng makakain, tumugon ang suso ng isang cute na tunog, ngunit sa halip na makipagkamay, bigla niya itong sinunggaban at kinain ang bahagi ng kanyang slime, na ikinagulat mismo ng bida.
Ganap na nabigla ang slime mold sa atake, nakatanggap siya ng 12 puntos ng pinsala at bumagsak ang kanyang kalusugan sa 62 habang napapilipit sa sakit. Masakit niyang napagtanto na hangal ang kanyang pantasya. Sa mundong ito, walang pakialam ang mga halimaw sa damdamin o pagkakaibigan, naroon lamang ang payak at malupit na ugnayan ng pagkain o pagiging pagkain. Inamin niyang naloko siya ng kaawa-awang anyo ng snail at, napagtantong mas malakas ito kaysa sa kanya. Nagpa siya ang bida na tumakas habang pansamantalang abala ang nilalang sa pagkain ng bahagi ng kanyang slime. Ngunit tumingala ang asidong snail at napansin na sinusubukan ng tumakas ang kanyang biktima. Agad itong lumingon at nagsimula siyang habulin, tumatangging pakawalan siya. Desperado para mabuhay, ginastos ng bida ang kanyang natitirang skill points upang i-upgrade ang pulsation mula level 3 tungo sa level 4, sumisigaw na ginagamit na niya ang buong lakas. Tumakas siya na may bagong bilis. Ang dalawang mababagal na nilalang ay nasangkot sa isang matulin na habulan sa ibabaw ng troso. Hanggang umabot sila sa 3 minuto ng habulan, ngunit hindi pa rin sila nakakalayo. Sa kanyang pagkadismaya, napagtanto niyang kahit na may upgrade, pantay pa rin ang bilis ng mabahong snail. Inihanda ng asidong snail ang susunod nitong atake, kumaibat ang katawan nito habang nag-iipon ng presyon. Bigla itong dumura ng isang napakalaking buggle ng nakakabulok na likido. Pinapagana ang skill nitong acid liquor. Tinamaan ang bida ng may nakapangingilabot na katumpakan, nagliliyab ang kanyang katawan sa tindi ng pagkasunog na dumaan sa kanyang dilaw na katawan at nagdulot ng napakalaking 27 puntos ng pinsala. Kaya pisikal siyang nahati sa dalawang magkahiwalay na lawa ng slime, tulala at sandaling naisip ng bida kung ang kanyang kamalayan ba ay automatikong nananatili sa mas malaking bahagi ng kanyang nahating katawan, ngunit agad niyang itinaboy ang pilosopikal na kaisipang yun. Masyadong kritikal ang sitwasyon para mag-aksaya ng isip sa ganoong bagay. Nakaambas sa ibabaw niya ang snail, naglabas ng nakakatakot na hiyaw habang ibinubuka ang bibig na puno ng matatalas ng ngipin, mistulang ganap na ibang halimaw kaysa sa cute na nilalang na ipinagkunwari nito. Walang pag-aatubili, kinain ng snail ang isang bahagi ng slime ng ating bida. Habang kinakain ang kanyang bahagi, pinili ng bida na tiisin ang sakit. Sinasabi sa sarili na kailangan niyang mabuhay sa sandaling ito upang makapaghiganti sa hinaharap. Lumunok ang snail ng isang subo ng dilaw na slime at saglit na huminto. Ngunit agad na nagliyab ng nagbabantang pulang liwanag ang mga mata nito, hudyat na hindi pa ito tapos at balak nitong ubusin ang natitira sa kanya. Sa isang desperadong hakbang, palihim na ibinalot ng bida ang isang litid sa tangkay ng isang lilang makamandag na kabuting nakahandusay sa tabi. Nang sumugod ang snail na nakabuka ang bibig upang kumagat muli, pinaganya ng bida ang burst skill. Gamit ang biglaang tulak, itinulak niya ang makamandag na kabuti diretso sa nakanganga nitong bibig. Nakain ng snail ang nakalalaso na mushroom at agad ang epekto, lumabas ang mga lilang ugat sa puting balat ng snail habang binabahan ng lason ang sistema nito. Nagpupumiglas ito sa matinding sakit, bumubula ang bibig habang winawasak ito ng lason mula sa loob. Sa wakas, bumagsak ang dambuhalang snail, ipinabatid ng system sa bida na ang target ay natalo, at ginawaran siya ng sapat na experience points upang umangat mula level 5 patungong level 6. Habang humahabol ng hininga, ipinaliwanag ng bida ang kanyang estratehiya sa pagkapanalo, napansin niyang palaging ginagamit ng snail ang asido upang tunawin muna ang mga kabute bago kainin, ipinagpalagay niyang ginagawa ito ng snail dahil wala itong poison resistance at hindi nito kayang kainin ang mga ito ng hilaw. Sa pamamagitan ng pagpilit na ipasok ang hilaw at makamandag na kabute sa lalamunan nito, sinamantala niya ang nakamamatay nitong kahinaan. Tumawa ang slime mold sa tabi ng bangkay ng asidong snail, ipinagdiriwang ang kanyang unang pagpatay ng halimaw sa bagong mundong ito. Dahil mausisa sa gantimpala ng pagdedecompose ng isang halimaw, dumulas ang kanyang dilaw na katawan papunta sa puting laman ng snail. Ngunit agad siyang umurong, malagkit at nakakadiring hawakan ang karne ng snail. Huminga na lamang siya ng malalim, pinapaalalahanan ng sarili na siya lang ang natatakot. Ang karne ng snail ay isa ring uri ng karne. Tulad ng sa ibang hayop, itinuring na lamang niya ito na parang pagkain sa lutuing Pranses, kasabay noon ginamit niya ang dissolution. Ngunit sa sandaling malasahan niya ito, siya'y nayanig sa pagkasuklam at pandidiri. Sumigaw siya sa loob ng kanyang isipan, napakasama ng lasa, maalat at maasim, at ang tekstura ay parang makapal na sipon. Dahil sa sobrang sama ng karanasan, tumigil siya. Isang system window ang nag-anunsyo na nabigo ang decomposition at walang nakuha na experience points. Tinitigan niya ang bangkay ng may pag-aalinlangan, naisip niyang itapon na lang ito,
ngunit pakiramdam niya'y sayang ang isang tagumpay na halos ikinamatay niya. Ipinaalala niya sa sarili na kailangan niyang lumakas ng mabilis, inisip niya na ang lahat ng ito ay isa lang panaginip, at hindi niya kailangan maging pihikan sa pagkain. Nagpasya siyang tiisin ito sa makasagisag na paraan na pagpigil ng ilong, kahit alam niyang wala naman siya nito, at pinilit ang sarili na lunukin ang karumal-dumal na pagkain. Napuno ang kagubatan ng kanyang mga tunog ng pagsusuka habang pilit niyang pinipigilan ang nakakadiring pagkain. Mistula siyang sirang glitch ng slime habang patuloy niyang kinakain ang karne ng snail, sinabayan ng ilang kabute sa paligid. Nang sa wakas ay matapos siya, inanunsyo ng system na kumpleto na ang decomposition, nakakuha siya ng sapat na experience upang umangat mula level 6 patungong level 7, at tila gumaling ang kanyang katawan, ngunit salungat sa sinasabi ng system, pakiramdam niya ay mas masama pa ang lagay niya. Humilata siya bilang isang tunaw na lawa ng slime sa tabi ng bakanteng pulang kabibe, mas masama ang pakiramdam kaysa bago siya kumain. Sinuri niya ang kanyang status screen, may 1.4 skill points siya, at ang kanyang mga skill ay Decomposition level 6, Pulsation level 3, Poison Resistance level 3, at Burst level 1. Sinuri niya kung ano ang kahulugan ng mga skill na ito sa praktikal, itinumbas niya ang Decomposition sa simpleng pagkain, sa mapanuyang isip, isinalin niya ang iba pa, ang Pulsation ay pagtakbo palayo, ang Poison Resistance ay para hindi malason, at ang Burst ay pagtakbo palayo. Nainis siya nang mapansin niyang wala man lang siyang kahit isang kakayahang magamit para umatake. Tinanggap ng slime mold ang kanyang realidad, sinasabi sa sarili na walang silbi ang magreklamo para sa kanyang uri. Inilarawan niya sa isip ang malalakas na mandaragit ng kagubatan, bilang mga maskuladong higanti, ikinatwiran niyang sa kanyang mababang stats, hindi niya kayang mangudyok ng laban kahit pa may mga skill siya sa pag-atake. Maaari lamang niya aliwin ang kanyang sarili tulad nito. Habang nakatuon sa kaligtasan, nagpasya siyang i-upgrade muli ang Pulsation skill. Umangat ang skill sa level 4 at sabik niyang sinubukan kung gaano na siya kabilis ngayon dahil walang oras para matalo. Itinulak niya ang kanyang slime body ng buong bilis, sinusukat ang galaw niya sa ibabaw ng kahoy. Natuklasan niyang ang bago niyang pinakamataas na bilis ay 20 sentimetro kada segundo. Ngunit nang kalkulahin niya ito, 0.78 km kada oras, napasuko siya sa panghihina ng loob, napagtantong napakabagal pa rin niya sa kabila ng lahat ng pagsisikap. Makalipas ang isang linggo, ang bida ay nagpapahinga sa loob ng isang hungkag na troso, may hawak na pulang kabute. Napagnilayan niya na bagamat ligtas ang troso, naubos na niya ang lokal na pagkain at 2 level lamang ang kanyang nadagdag, natuwa siya nang tuluyan na niyang maunawaan ang kanyang pisikal na katangian bilang isang slime mold, at napagtanto niyang oras na upang maghanap ng bagong base. Bago umalis, nagpasya siyang magsagawa ng isang huling malaking pangangalap upang mapuno ang kanyang tiyan at inventaryo. Pinaganya niya ang search sa pamamagitan ng pagpapatag ng kanyang katawan hanggang maging isang network na parang mga ugat. Sa ganitong paraan, maaari niyang saliksikin ang maraming direksyon ng sabay-sabay. Lumalaki ang saklaw ng kanyang paghahanap kasabay ng kanyang health points. Kumalat ang kanyang dilaw na katawan sa sahig ng kagubatan na parang isang buhay na mapa. Ipinaalam ng system sa kanya na nakapag-imbak siya ng 30 puting kabute sa loob ng kanyang katawan. Pinalawak niya ang kanyang saklaw at nakuha ang 6 na maliliit na grass mushroom, ipinaliwanag niya na sa pamamagitan ng kontrol sa kanyang katawan, maaari siyang mag-imbak ng mga bagay o agad na i-decompose ang mga ito, na nagpapataas ng kanyang kahusayan. Habang kinakain niya ang isang kumpol ng asul na kabute, ipinagpatuloy ng slime mold ang pangangalap sa pamamagitan ng paglamon sa isang malaking asul na kabute. Kinumpirma ng system ang decomposition, ginawaran siya ng experience. Kasabay nito ay na-upgrade ang poison resistance sa level 4, kasabay ng paglawak ng kanyang search network. Biglang tumama ang kanyang mga dilaw na litid sa isang matigas na pulang bagay, agad siyang inalerto ng system na ang target ay hindi maaaring i-decompose. Bago pa siya makareact, nakaramdam siya ng matalim na sakit at nakatanggap ng 9 na puntos ng pinsala. Mabilis niyang binawi ang kanyang katawan, inis na napagtantong muli niyang nakasalubong ang hayop na yon. Gumamit ang umaatake ng skill na acid liquor, nagbuga ng berdeng nakakatunaw na likido na kanyang ikinagulat. Bahagyang tinamaan ng slime mold at nakatanggap ng karagdagang 7 puntos ng pinsala, ngunit nakahinga siya ng maluwag dahil nakaiwas siya sa karamihan nito salamat sa pinahusay niyang bilis. Ang kalaban ay isa na namang asidong snail, napansin ng bida na mas mabilis ito kaysa sa nauna at nagtaka siya kung nagkakaiba-iba ba ang lakas sa loob ng iisang species.
Gumalaw siya ng paikot at pabigla-bigla, kumpiyansang hindi na siya matatamaan muli ng snail. Ngunit gumamit ang snail ng isang mapaminsalang close-range na atake, winasak ang slime mold at nagdulot ng napakalaking 33 puntos ng pinsala. Huminto ang snail, inakalang tapos na ang laban, ngunit sinamantala ng bida ang sandaling yun, sadyang tinanggap niya ang tama upang makalapit, at isiniksik ang isang lilang makamandag na kabute sa bibig ng snail. Tinukso niya ang nilalang, iniisip na madali na itong talunin kapag alam na ang kahinaan nito, at binanggit ang agwat ng talino sa pagitan nila, agad na umubra ang plano. Nagpumiglas ang asidong suso habang kumakalat ang lason sa katawan nito. Kinain ng bida ang natalong kalaban, muling tinitiis ang kasuklam-suklam na lasa, ginantimpalaan siya ng system para sa pagpatay, inangat siya mula level 9 patungong level 10. Umupo siya bilang isang tunaw na tumpok, masama ang pakiramdam dahil sa kinain, ngunit inamin niyang sulit ito dahil sa napakalaking experience na nakukuha mula sa mga halimaw. Iniwan niya ang pulang kabibi ng asidong suso at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa madamo na kagubatan. Habang naglalakad, nakarinig siya ng kaluskos mula sa makapal na damo sa unahan. Inakalang isa na namang mahinang suso, mayabang niyang tinawag ang nakatagong nilalang at inutusang magpakita. Sa kanyang pagkagulat, ang sumabog palabas ng damo ay hindi isang suso, kundi isang dambuhala at nakakatakot na sentipedeng may mga paa na parang talam. Nanigas ang slime mold habang ang matayog na insekto ay naghulog ng nagbabantang anino sa kanya. Gumalaw ang matutulis na bughaw na paa ng centipede, lumilikha ng ritmikong nakakatakot na tunog. Sa matinding takot, nanginginig at napagtantong nagkamali siya. Sumugod ang centipede upang umatake, sa panik, sinubukan ng bida ang dati niyang estratehiya, itinaas niya ang isang makamandag na kabute at sumigaw upang pigilan ang halimaw. Ngunit nabigo ang taktika, agad na hiniwan ng matatalas na paa ng centipede ang kabute sa dalawa bago pa ito makain. Napatitig ang bida sa gulat habang bumabagsak ang hiniwang kabute, napagtantong walang silbi ang kanyang panlilinlang laban sa kaaway na ito. Sumunod na ginamit ng halimaw ang skill na Mirai Apad Blade Strangle, ibinalot ang mahabang katawan sa slime at pinisil ito, isinuksok ng centipede ang ulo nito sa dilaw na slime, sinusubukang kagatin at pira-pirasuhin ang bida. Ngunit nagbago ang takbo ng laban, nahirapan ang centipede at hindi makapagdulot ng pinsala. Napagtanto niya na ito ay isang uri ng compatibility counter, ang kanyang katawan ay likas na immune sa mga matatalim na pag-atake ng talam. Ang mandaragit ay naging biktima, nilamon ng slime mold ang naipit na insekto, masayang tinanggap ang mga experience points na kusa ng naihatid sa kanya, at kinain ito. Dahil sa tagumpay na ito, lalo siyang naging matapang, ipinagpatuloy niya ang pangangaso, nakakita ng isang malaking berdeng salagubang sa likod ng bato. Sinubukan din niyang atakihin ang isang lumilipad na putakti, ngunit napabuntong hininga siya dahil masyado pa rin siyang mababa upang maabot ito. May nakita rin siyang ipis ngunit dahil sa matinding pandidiri, pinabayaan na lamang niya ito, ayaw niya talagang kainin yun. Makalipas ang ilang oras, naglakbay ang bida sa kagubatan na mataas ang diwa, humuhuni habang may pulang kabute sa kanyang bibig. Binuksan niya ang kanyang status window at nakita ang malaking pag-unlad, isa na siyang level 13 slime mold na may 157 health points, umangat din ang kanyang mga skill, pulsation level 8 at poison resistance level 5. Masaya siyang naglakbay, sapagkat napagtanto niyang ang pagkain ng karne ay talagang may kakaibang epekto, napakabilis ng pagtaas ng kanyang antas, dahil dito, napatunayan niyang sulit ang mga katangian ng isang slime mold, ang mga pagbabagong naganap ay kakaiba ngunit hindi masama. At habang umaawit siya sa tuwa, nakaramdam siya ng kumpiyansang kaya niya itong gawin muli. Inilarawan ng slime mold ang kanyang pwesto sa food chain, mas mataas na kaysa sa mga insekto, ngunit mas mababa pa rin kaysa sa mga butiki, palaka, at sa terror bird, nagpasya siyang panahon na upang mag-ambisyon ng mas mataas at manghuli ng dambuhalang mga paa ng palaka. Puno siya ng kumpiyansa sa kanyang loika, basta't malampasan niya ang pinakamahirap na yugto, mula 0 hanggang 1, ang susunod na proseso, mula 1 hanggang 100, ay magiging mas madali. Pagkatapos nito, ang kanyang paglaki ay magiging tulad ng bulang nyebe na patuloy na gumugulong, hindi na mapipigilan, at ang pamumuno sa ibang mundo ay tila nasa kanto na lamang, naghihintay na maabot. Dumating siya sa gilid ng isang malabo at maputik na lawa sa latian na kagubatan, nagtaka siya kung bakit mayroon pang isang lawa ng tubig sa lugar na iyon. Pinagmasdan niya ang tubig, iniisip kung may mahahalagang yaman bang nakatago sa ilalim at kung maaari ba siyang sumisid upang mag-explore. Nagpasya siyang matuto sa pamamagitan ng pagsubok,
kaya isinawsaw niya ang kanyang dilaw na litid sa tubig. Agad at masakit ang naging reaksyon, namaga ang kanyang katawan na parang lobo at siya'y nagpanik, pakiramdam niya ay sasabog siya. Sa pamamagitan ng osmotic pressure, natutunan niya na bilang isang single-celled na organismo, ang sariwang tubig ay rumaragasa papasok sa kanyang mga selula, napagtanto niya na sisibog at mamamatay siya kung tuluyang lulubog sa tubig, tulad ng isang pulang selula ng dugo. Mabilis niyang binawi ang kanyang litid, nakahinga ng maluwag ngunit napilitang talikuran ang plano niyang galugarin ng mundo ng tubig ngayon, biglang may mga bulang umangat mula sa lawa, at dahan-daang lumitaw mula sa tubig ang isang malaking madilim berdeng crustacean. Litong-lito, nakilala ng bida ang nilalang bilang isang alimango. Blanko ang titig ng nilalang habang bumubula ang bibig nito. Ang pagkalito ng bida ay napalitan ng gutom nang maisip niya ang isang pinggang nilagang alimango. Matapos ang napakaraming kadiring insekto, masaya niyang naisip na sa wakas ay normal na pagkain ito. Sinubukan niyang lokohin ang nilalang, tumawag mula sa pampang sa isang palakaibigang boses upang makipagkaibigan. Ngunit binaliwala siya ng alimango at umakyat sa isang matarik na batong nakausli sa tubig. Umupo ito roon habang patuloy na bumubuga ng mga bula mula sa bibig. Napagtanto ng bida na hindi lalapit sa kanya ang alimango. Nagpasya siyang hindi sulit ipagsapalaran ang buhay sa tubig, sa halip, binalak niyang tunawin ang mga makamandag na kabute at ibuhos ang lason sa tubig upang patayin ang alimango mula sa malayo. Ngunit gumamit ang dambuhalang alimango ng bubble barrage, nagpaputok ng mataas na pressure ng tubig mula sa bibig nito. Tinamaan ang slime mold ng napakalakas, at tumagos ito sa kanyang katawan. Nagdulot ang atake ng 25 puntos ng pinsala. Nagulat ang bida na ang simpleng water gun ay kayang manakit ng ganoon kalala, habang tinitingnan niya ang butas sa kanyang katawan. Muling nagpaputok ang alimango, sinubukan ng slime mold na umiwas ngunit nakatanggap pa rin ng karagdagang 10 pinsala habang nagkukumahog siyang umatras. Dumulas siya sa likod ng isang malaking ugat ng puno, hinaharangan ang pag-atake ng mga bugso ng tubig. Nabahala siya nang mapagtantong ang pag-atake ng water gun ay tunay na nagdudulot ng pinsala sa kanya. Malinaw na mas malakas ito, isang antas na mas mataas kaysa sa mga insektong kilala niya noon. Napagpasyahan niyang kung tatakbo siya ngayon, lalo lamang siyang magiging target, kaya nagtago siya at naghintay, umaasang mauubusan ng pasensya ang alimango. Biglang may malakas na lagabog ng tubig, tumalon ang alimango mula sa kinauupuan nito. Sumilip ang bida mula sa likod ng puno, iniisip kung sumuko na ba ang halimaw. Sa kanyang pagkasuklam at takot, nakita niyang umaakyat na sa lupa ang dambuhalang latian na alimango. Mapanlakad na nakabuka ang mga sipit nito habang agresibong nagbabanta. Ginamit nito ang kanyang kakayahang dash, gumapang ito sa nakakakilabot na bilis upang paliitin ang distansya. Nanood ang bida sa pagkabigla habang sumasalakay ang mandaragit patungo sa kanyang pinagtataguan. Nagpanik ang slime mold at nagmamadaling umakyat sa puno, napagtanto niya na plano siyang kainin ito. Kumapit siya sa punong kahoy at tumingin pababa sa alimango, nakaramdam ng kaunting ginhawa, iniisip na maiiwasan niya ang mga atake ng tubig sa pamamagitan ng pag-akyat, pinagsisihan niya kung gaano kabilis siyang naging biktima sa halip na mga ngaso, ngunit naputol ang kanyang ginhawa ng makarinig ng kaluskus mula sa itaas, tumingala siya at nakita ang isang malaking maputlang gagamba na may pulang mga mata, dahan-daang bumababa patungo sa kanya na tila walang takot. Padabog niyang ikinaway ang isang litid, sinasabihan ng gagamba na umalis dahil abala siya sa alimango. Mayabang pa niyang binalaan ng gagamba na huwag maging walang utang na loob, ipinagyabang na marami na siyang nakain na mga insektong katulad nito. Ngunit hindi umatras ang gagamba, sumitsit ito ng agresibo, kumikislap ang pulang mga mata. Bigla nitong ginamit ang arachnid slash, ang mga unahang paa nito ay hamampas na parang mga talam sa kisap matang bilis. Sa kanyang pagkagulat, hiniwa ng atake ang kanyang katawan at doon niya napagtanto na hindi siya immune sa mga atake ng talam, naputol ang isang malaking bahagi ng slime at nagdulot ng 30 puntos ng pinsala. Sinagap at kinain ng gagamba ang naputol na slime, nalito ang bida, lumitaw ang isang status window na nagsasabing ang level 16 spider monster ay may swordsmanship level 8. Bago pa niya maproseso yun, isang bugso ng mataas na pressure ng tubig ang tumama sa puno ilang pulgada lamang mula sa kanya. Tinamaan siya ng tilamsik at nakatanggap ng karagdagang 17 pinsala, napagtanto niyang naipit siya sa pagitan ng gagambang may talam sa itaas at ng alimango na nagpapaputok ng tubig sa ibaba. Tumingala siya sa nakakatakot na gagamba na humaharang sa kanyang daan, minumura ang kanyang malas,
habang pumipintig ang kanyang mata sa pagkaunawang muli siyang naipit sa isang dulo ng kamatayan. Sa lupa, muling tumutok ang dambuhalang latian na alimango at nagpaputok ng isa pang bubble barrage paitaas sa puno. Umiwas ang bida sa huling sandali, lumampas ang bugso ng tubig at tumama sa katawan ng gagambang halimaw. Dahil sa lakas ng tama, naputol ang paa ng gagamba mula sa puno. Napatingin siya sa kanyang naputol na paa na may matinding galit. Galit na galit sa hindi inaasahang pag-atake, at agad na gumanti sa pamamagitan ng pagbuga ng isang bugso ng puting sapot patungo sa alimango. Tumama ang sapot ng gagamba sa dambuhalang latian na alimango, pinabagal at pinigilan ang mga galaw nito. Sinamantala ang pagkakataon, tumalon pababa ang gagambang halimaw at ginamit ang arachnid slash sa matigas na shell ng alimango. Gumamit ang alimango ng crustacean carapace, pinatigas ang kanyang baluti upang harangan ang paa ng gagamba. Gumanti ito ng crustacean clamp, malakas na isinasara ang mga sipit, habang ginamit ng gagamba ang arachnid silk control upang umiwas sa mga pang-ipit. Nainis ang alimango sa malagkit na mga sapot na bumabalot sa kanyang mga sipit. Samantala sa mataas na puno, pinanood ng bida ang kaguluhan, sa loob-loob niya. Nagdiwang siya na ang kanyang plano, ang pagharap-harapin ng kanyang mga kaaway, ay nagtagumpay. Nagngangalit ang labanan, bumubula ang bibig ng alimango habang pilit nitong inaalis ang sapot sa kanyang mga sipit. Sinamantala ng gagambang halimaw ang sandali, naghatid ng isang eksaktong hiwa sa tangkay ng mata ng alimango, ngunit mabilis niya itong naiwasan at naharangan gamit ang kanyang pansipit. Sumitsit ang gagamba, handang sumunod na umatake, ngunit marahas na iwinasiwas ng dambuhalang latian na alimango ang napakalaking sipit nito, handang tapusin ang gagamba sa mabigat na hampas. Pero nagawang tumalo ng maliksi ang gagambang halimaw sa ere, iniiwasan ang magagaspang na atake ng alimango. Sa lupa, nagpupumiglas ang dambuhalang latian na alimango, ang isa nitong malaking sipit ay nakatali sa makapal na puting sapot. Sinamantala ng gagamba ang sitwasyon ng alimango, ginamit ng gagamba ang arachnid silk control, gumalaw sa nakakasilaw na bilis upang balutin ang crustacean sa isang bilangguan ng sapot. Hindi nagtagal ay wala nang magawa ang alimango at tuluyang nabalot ng sapot, habang umaakyat ang gagamba sa kanyang kabibe upang angkinin ang tagumpay. Mula sa puno, nanood ang bida, ang slime mold, na may pagtataka. Naisip niyang ang mabahong alimango ay parang nakatali na gaya ng binibente sa palengke, at namangha siya kung paanong ang maliit na gagamba ay napabagsak ang mas malaking mandaragit. Nakatayo ang gagamba sa ibabaw ng mukha ng alimango, handa nang kumain, tumingin pabalik ang alimango, bumubula ang bibig. Mabilis na nagtipon ng mga bula, kumikislap sa kakaibang presyon. Bigla, isang napakalaking talam ng pressure ng tubig ang sumabog mula sa bibig ng alimango kasabay ng nakabibinging ingay, nagawang makaiwas ang gagamba sa pag-atake na yun na tumama lang sa puno. Bigla siyang umikot at lumikha ng epo-ipong mga talam ng tubig upang umatake sa iba't ibang direksyon. Nahagip sa pag-atake, ang gagambang halimaw ay kaagad na hiniwa-hiwa sa himpapawid. Ang desperadong ganti ng pag-atake ng alimango ay nagpakawala ng isang bagyo ng mga water gun sa lahat ng direksyon. Isang ligaw na talim ng tubig ang humiwas sa puno, lumampas sa bida ng ilang pulgada lamang. Kinilabutan siya, napagtantong ang likas na pagnanais mabuhay ng alimango ang nagpagising ng isang nakapangangilabot na nakatagong kapangyarihan. Pagkatapos nito, bumagsak ang dambuhalang latian na alimango dahil sa matinding pagod, nagbuga ng huling mahina at manipis na bugso ng tubig habang humuhupa ang adrenaline nito. Natapos ang labanan na ang spider monster ay naging tumpok ng mga pira-pirasong paa, at ang alimango ay nakahandusay, ubos ang lakas. Sumilip ang bida mula sa likod ng mga ugat ng puno, naghintay munang tuluyang huminto ang nakakatakot na mga atake ng tubig bago gumalaw. Nang matapos ang magulong tatluhang labanan, tumahimik ang kagubatan, wasak ang spider monster, at ang dambuhalang latian na alimango ay walang magawa, nakabalot sa sapot, nang makita niyang ligtas na, lumabas ang slime mold mula sa pinagtataguan. Lumapit siya sa nakapilming alimango at kinutya ito dahil sinayang nito ang lakas sa walang saysay na pagpapaputok ng tubig at nauwi sa kaiyahiyang kalagayan. Gayunpaman, naharap siya sa problema kung paano tatapusin ng matibay na nilalang, mapanganib ang pasukli nito, at hindi niya maipasok ang mga kabuti sa bibig nitong mahigpit na nakasara, nagpasya siyang kumilos agad bago pa makabawi ang alimango. Naghanap siya ng sandata at napunta ang tingin niya sa isang malaking mabigat na bato sa malapit. Ikinalat niya ang katawan sa bato, sinusubukang isip-sip ito sa kanyang inventaryo gamit ang slime mold space, ngunit kumislap ang system error, kulang ang espasyo,
napagtanto niyang ang laki ng kanyang imbakan ay nakadepende sa kanyang health points, na masyadong mababa matapos ang labanan para magkasya ang bato. Pinili ang pagpatay kaysa sa pag-iipon, isinuka niya ang buong koleksyon ng kabute upang magbakante ng espasyo. Nang malinisan ang inventaryo, matagumpay niyang naisip-sip ang napakalaking bato sa kanyang katawan. Bumukol ang kanyang dilaw na katawan dahil sa bigat, at bumagsak siya sa lupa na may mabigat na dagandong. Nagreklamo siya sa bigat, ngunit nagpatuloy, hinihila ang mabigat na katawan na puno ng bato. Dahan-dahan siyang umakyat sa puno at pamwesto sa itaas ng naipit na halimaw. Tumingin siya pababa sa alimango at idineklara na dumating na siya upang kunin ang buhay nito. Ginamit ang grabidad, tumalo ng bida ang puno at bumagsak na parang bato patungo sa target. Tumingala ang dambuhalang latian na alimango sa takot sa napakalaking dilaw na bagay na bumabagsak mula sa langit. Sa huling pagsubok, nagpaputok ito ng isa pang mataas na pressure ng tubig mula sa bibig. Tumama ang water jet sa bumabagsak na bato at slime, ngunit masyadong malakas ang momentum, na determinado na durugin ang kanyang kaaway. Naghandang salubungin ng alimango ang banggaan na may pagkabahala sa kanyang sitwasyon habang bumabalot ang anino sa ibabaw nito. Sa isang nakabibinging pagbagsak, bumagsak ang slime mold na may lamang bato sa shell ng alimango, lumikha ng napakalakas na shockwave. Nang hamupa ang alikabok, nakita ang bida na nakatayo sa durog na kabibe ng alimango, kinumpirma ng sistem ang pagpatay, ginawaran siya ng sapat na karanasan para sa level 14 at 0.5 skill points, natuwa siya dahil natapos na ang 3-way na labanan, at siya ang nag-iisang nagwagi. Nag-uumapaw sa tuwa dahil sa kanyang kaligtasan at tagumpay, humalakhak ng baliw ang bida, ipinagdiriwang ang pagiging huling nakatayo. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at umupo sa kanyang sariwang napatay, masayang inanunsyo na oras na para kumain. Ang slime mold, sabik na sabik, ay naghanda upang tikman ang bunga ng kanyang paghihirap. Nakaupo siya sa nakataob na kabibe ng alimango na parang isang chef, inayos sa mga laman loob sa kabibe na tila mangkok ng sabaw, at ginamit ang isang piraso ng laman ng paa bilang kubyertos, binaliwala niya ang mga labi ng gagamba. Isinawsaw niya ang puting laman ng alimango sa masaganang dilaw na laman, handa ng kumain. Sa unang subo pa lamang ay nilamon siya ng sarap. Matapos ang mga araw ng pagkain ng amag na kahoy na parang panes na biskwit, kuhol, at mga insekto, ang sariwang lasa ng pagkaing dagat ay parang pagsabog ng lasa sa kanyang isipan. Sa wakas, sa unang pagkakataon mula nang muling mabuhay siya, natikman niya ang masarap na pagkain. Tumulo ang luha sa kanyang malagkit na mukha, napagtanto niya na ang masarap na pagkain ay talagang may kakayahang pagalingin ang emosyonal na trauma. Talagang kailangan niyang mabuhay sa isekai na ito. Dahil tiyak na marami pang masasarap na pagkain ang naghihintay sa kanya sa hinaharap, siguro, dapat niyang palitan ang tema ng buhay niya at gawing parang isang gourmet anime simula ngayon. Kinain niya ang lahat, walang iniwan, at nagpasalamat sa regalo ng kalikasan, hindi niya maaaring aksayahin kahit isang piraso. Pagkatapos umupo sa isang troso, busog at kontento, ipinakita ng status window na siya ay level 14 na may 168 health points. Ramdam niyang ganap siyang nabuhay at puno ng enerhiya, dahil wala na ang gutom, nagpa siya ang bida na gamitin ang bagong lakas para sa isang eksperimento. Umupo siya sa harap ng isang bato at nagtuon sa panloob na estruktura ng kanyang katawan, pinisil niya ng mahigpit ang kanyang mga kalamnan, inilabas ang lahat ng lakas. Umumbok ang kanyang nag-iisang mata dahil sa presyon habang pilit niyang inilalabas ang isang bagay, sumisigaw sa loob-loob sa tindi ng pagsisikap. Hinihingal, tinitigan niya ang bato at inutusang lumabas ang kapangyarihan. Naalala niya ang bubble barrage ng alimango, at pinangatwiranan na ang mga kasanayan ay maaaring matutunan sa pamamagitan ng pagsasanay, pinipiga ng alimango ang tubig upang iputok ito, at naisip ng bida na dapat ay kayarin yun ng isang slime mold. May panibagong determinasyon, muli niyang pinisil ang kanyang panloob na likido habang binibigkas sa isip ang paglitaw ng atake. Sinubukan ng bida na gayahin ang atake ng alimango sa pamamagitan ng pag-ipit ng kanyang katawan. Nagpumiglas siya, ngunit ilang mahihinang talsik lamang ang bumulwak mula sa kanyang hulihan, at sa maling direksyon pa. Muli siyang sumubok, itinutok sa unahan habang umuungol sa pagpupumilit, ngunit ang dilaw na likido ay tumulo lamang ng mahina. Lubos na pagod, natunaw siya sa isang mumunting tumpok, nagreklamo siya na hindi niya makontrol ang direksyon o lakas ng likido, pakiramdam niya'y talunan siya. Ngunit ang pagkadismaya ay naging matibay na determinasyon, tumanggi siyang mabigo. Inagting niya ang buong katawan, pinipiga ang kanyang panloob na likido hanggang sa sukdulan.
Bigla, isang napakabilis na bugso ng dilaw na likido ang bumulwak mula sa kanyang katawan ng may napakalakas na puwersa, kasabay ng pag-activate ng Burst Level 1. Tumama ang projectile sa kabibi ng alimango at bumutas dito. Inanunsyo ng system na ang kanyang burst skill ay nag-evolve bilang isang bagong atake, Cytoplasm Ray. Ipinaliwanag ng system na ginagamit ng kasanayang ito ang kanyang panloob na cytoplasm upang ilunsad ang sariling masa ng kanyang katawan bilang projectile. Tumawa ang bida sa tuwa, sabik na sabik sa kaalamang maaari palang mag-evolve ang mga kasanayan sa pamamagitan ng pagsasanay. Bigla siyang napahinto sa pag-aalala. Naalala niya na ang dati niyang mga skill ay may 5 minutong cooldown, at nagtaka kung ganito rin ba ang bagong atake. Upang subukan, agad siyang nagpaputok ng maraming beses. Sa kanyang galak, nakapagpaputok siya ng sunod-sunod na barrage, paulit-ulit na binubutas ang kabibi ng alimango. Kinumpirma ng system na ang kasanayang ito ay walang cooldown. Matapos ang tuloy-tuloy na pagpapaputok, nag-upgrade ang skill sa level 2. Gayunman, napagtanto niya ang mabigat na kapalit ng kapangyarihan. Siya ay lumiit at naging parang manipis na patpat. Nagbabala ang system na kritikal na ang kanyang kalusugan, dahil bawat putok ay gumagamit ng sarili niyang biomass at health points bilang bala. Habang kumakain, tinansya niya ang mga patakaran ng kanyang mga kasanayan bilang isang slime mold. Wala siyang magic, ang cytoplasm sa kanyang katawan ang kanyang pangunahing mapagkukunan sa laban. Lahat ng kasanayan ay maaari lamang umunlad batay sa katangian ng mismong slime mold, kaya wala siyang koneksyon sa mga magic spell. Medyo nakakadismaya ito. Ngunit ang tanging paraan ngayon ay mag-decompose at ma-absorb ang mas maraming bagay. Ang maayos na paglaki ng kanyang katawan ay magiging daan patungo sa pagiging hari. Pagkatapos ay may isang ideyang pumasok sa kanyang isip, kung ang pagkain ay nakapagpapanumbalik sa kanya, paano kung kainin niya ang mga bahagi ng sarili niyang katawan na naputol kanina? Naghanap siya at nakakita ng isang malaking tipak ng kanyang dilaw na slime sa damuhan. Nakapagtataka kung gaano ito kalaki, at naisip niyang ganoon pala karaming slime ang nawala nang hiwain siya ng gagamba. Upang subukan ang teorya, idinikit niya ang hiwalay na piraso sa kanyang pangunahing katawan at inactivate ang reclamation habang inaabsorb ito. Bigla siyang nakaranas ng mga alaala mula sa perspektibo ng pirasong yun. Nakita niya ang sarili niyang nakikipaglaban sa gagamba at ibinabagsak ang bato. Sa sandaling yun, nakaramdam siya ng kakaibang mga alaala na pumasok sa kanyang isip, kahit na wala naman siyang utak.